Ako si Maria Clara Reyes, nagtatrabaho bilang internal accountant sa isang kumpanya ng construction materials sa Quezon City. Ang asawa ko ay si Ronaldo Ronnie Santos, isang elevator maintenance technician. 3 taon na kaming kasal at dahil wala pa kaming sariling bahay, nakatira kami sa bahay ng biyenan ko, isang 2 palapag na bahay sa Caloocan. Sabi nila, nakikitira lang kami, pero hindi kami kailanman namuhay ng parang magabisita. Ang kuryente, tubig, internet, gas at halos lahat ng pang-araw-araw na gastusin sa pagkain ay aming tinataglay. Walang nagpilit sa amin, kusang loob ko itong ginawa. Lagi kong inisip, kung nakikitira ka sa bahay ng biyenan mo, dapat mong malaman ang iyong lugar. Itinuturing ko iyon bilang bahagi ng aming pabahay na gastusin. Sa loob ng 3 taon, halos araw-araw akong gumigising alas 5 umaga para magluton kanin, magulam, maghanda ng almusal para sa biyenan ko, mahugas ng kanyang damit tapos magmadaling magbihis para sa trabaho. Pagbalik sa gabi, gaano man ako kapagod, papasok pa rin ako sa kusina para magluto, maglinis, suriin kung may laman pa ang ref, kung malinis na ang banyo, kung okay pa ang gas. Ang biyenan ko, si Lola Nilda, si Encarnacion Nilda Santos, hindi naman siya sobrang mahirap noong una. Madalas siyang magsabi sa mga kapitbahay na matiyaga raw ako at maalam. Natutuwa ako tayo'y maririnig ko iyon. Naisip ko, basta mabuhay akong maayos, mamahalin din nila ako parang sariling anak. Nagunit, nagbago ang lahat nang mangganak ang manugang kong si Marisol Villanueva Santos. Nang ipanganak ang sanggol, parang may pistang bayan sa buong pamilya. Hawa ni Lola Nilda ang bata, at paulit-ulit niyang tinatawag ito, apo ko, puso ko, ilaw ang aming pamilya. Hindi ako nagseselos sa isang batang walang kasalanan, pero mula nang dumating ang baby Polo, nagbago ang ugali ni Lola Nilda sa akin ng todo. Anumang sabihin ni Marisol, sinusunod niya. Kapag manigas ang mukha ni Marisol, ako agad ang masisisi. Kapag nagreklamo si Marisol ng pagod, kailangang huminga ang buong bahay ng marahan. Isang gabi, nang umuwi ako ng medyo huli kaysa dati, mainit na mainit ang panahon. Basang-basa ang aking damit sa pawis. Nang buksan ko ang pintuan, natigilan ako. 2 maleta ang nakalagay sa tabing ng pinto. Ang isa ay ang aking brown na maleta. Ang isa naman ay ang itim na maleta ni Ronnie. Sa ibabaw nito ay may kasamang ba ng damit na tila nagmamadaling kinuha, hindi ko pinahandaan iyon. Tumadyo ako ng ilang segundo. Ang pagod ko kanina ay biglang nawala. Mula sa sala, nakaupo si Lola Nilda sa sofa, nagpapaypay na abaniko, kalmado ang mukha na tila may iulat lang siyang ordinaryong balita. Katabi niya si Marisol, nakayakap sa sanggol. Nakayuko si Marisol sa bata, pero nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang malabi. Nay, bakit nandito sa labas ang maleta namin? Tanong ko. Tumingin si Lola Nilda. Kalmado ang boses niya. Nangangailangan ng kapayapaan si Marisol habang nagaanak. Si baby Polo ay maliit pa, nagigising sa gabi. Pumunta muna kayo sa bahayng magulang mo ng 1 buwan. Akala ko'y maling narinig ko. Tumingin ako kay Ronnie, nakatayo siya malapit sa hagdan, nahihirapan ang mukha, nakapisil ang malabi. Nagbukas siyang bibig para magsalita, ngunit agad itong sinabatan ni Lola Nilda. Nasabi ng nanay, masyadong maraming tao sa bahay, hindi maganda sa bagong silang. Ang matatanda ay dapat magbigay daan sa bata. Ibig sabihin po, gusto ninyo kaming lumabas ng bahay ng 1 buwan? Mahinahon kong tanong. Ngumuso si Lola Nilda. Huwag kang gumamit ng ganyang tono, bahay ko ito. Kung sinabi kong umalis kayo sandali, umalis kayo. Hindi naman kayo pinapaalis ng tuluyan, bakit ka nagpapagana? Doon nakpiglas si Marisol mula sa kanyang katahimikan. Malalambot ang boses niya. Clara, hiya rin ako pero bago ko lang nanganak. Mahina pa ang katawan ko, madalas umiyak si Polo sa gabi. Ang dami-daming tao sa bahay, hindi ko talaga kayang tiisin. Magpaunawa ka naman. Tumingin ako sa kanya. Kung talagang may kahihiyan siya, hindi sana nagliwanag ang kanyang mamata. Tumingin ako sa paligid ng sala, kinuskos ko pa ang sahig kagabi. Ang kurtina ay nilaban ko noong 1 linggo.
tinanggal ko, pinatuyo, at ibinabalik sa kanilang kinalalagyan. Ang kusina, ang ref, ang washing machine bawat sulok ngang bahay na iyon ay may bakas nga aking kamay. At ngayon, sa isang pangungusap lang kailangan ni Apo ngang kapayapaan naging labis na tao na ako. Lumapit si Ronnie sa akin, mababa ang boses. Clara, baka pumunta muna tayo sa bahayng magulang mo, pag-usapan natin ito mamaya. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko siya sinisi, pero lumamig ang puso ko. Alam kong mahal niya ako, pero ang pagiging malambot niya sa harap ng kanyang ina sa mahabang panahon ang dahilan kung bakit masyadong marami akong tiniis. Hindi ako umiyak, hindi rin ako sumiga, lumingon lang ako kay Lola Nilda at nagtanong ng isang bagay. Sigurado po kayong gusto ninyo kaming umalis? Mabilis siyang sumagot, parang natakot siyang magbago ang isip. Isang buwan lang, wag kang magdrama. Ang mabuting manugang ay dapat marunong magbigay daan. Tumango ako. Po, alis na kami. Hinawakan ko ang hawakan ng maleta. Lumingon ako kay Ronnie, kumuha kang iyong nga personal na dokumento at nang makagamitan mo sa trabaho. Ang iba, iwan na natin. Nakunot no si Lola Nilda, bakit parang malaking bagay? Hindi siya sinagot. Nang narating ko na ang pintuan, tumigil ako at tumingin ng diretso kay Marisol na nakayakap sa bata. Mahinahon ko siyang sinabi, pero malinaw ang bawat salita. Umaasa lang ako na kaya mong tiisin ang bahay na ito nang wala ako. Lumabas ako at hinila ang aking maleta. Sa likod ko, maliwanag at malamig ang dalawang palapag na bahay. Pero alam ko, Fangla, may mga bagay na kapag nawala na, malalaman mo lang kung gaano kahalaga pala noon. At hindi ko inakala na sa loob ng isang linggo, ang bahay na iyon ay magiging kaguluhan at si Lola Nilda ay tatawag kay Ronnie habang umiyak. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kaya ko namang mahinahon na hinila ang maleta at umalis sa bahayng biyenan ko. Ang katahimikang iyon ay hindi nanggaling sa wala. Naipon iyon sa napakaraming araw na sinasabi ko sa sarili ko na dapat akong magtiis, dapat marunong akong magbigay daan, dapat mamuhay ng hindi nagbibigay ng dahilan para siraan. Nang makasal ako kay Ronnie, taos puso akong nagnanais na mabuhay ng maayos kasama ang kanyang pamilya. Alam ko na ang dalawang palapag na bahay sa Caloocan ay kay Lola Nilda, hindi ngang mag-asawa naming dalawa. Nakikitira kami para makatipid at makapag-ipon para sa sariling bahay, kaya mula pa sa simula, nagpasan na ako ngang sariling prinsipyo. Kung nakikitira ka, dapat marunong kang kumilala sa iyong lugar, kaya tuwing dumating ang sweldo, agad kong inilalaan ang bahagi para sa kuryente, tubig, internet, gas at maging sa maliliit na pakukumpuni sa bahay. Hindi nagreklamo si Lola Nilda noon. Madalas pa nga niyang ipinagmamalaki ako sa mga kapitbahay. Ang manugang ko, sipag na sipag, hindi katulad ng mababaeng nagpapaganda lang. Naririnig ko iyon mula sa kusina at ngumiti ako habang nagluluto. Naisip ko minsan hindi na kailangan ng ginto basta may taong kumilala sa iyong pagsisikap. Si Ronnie ay mapagmahal, pero malambot siya sa loob. Siya yung lalaking tahimik na naguhugas ng pinggan kapag nakita niyang pagod ako. Mag-apply ng efficacent oil kapag masakit ang aking likod. Pero baguhin ang ina niya para ipagtanggol ako, hindi niya kaya. Madalas niyang bulong sa akin, hintay lang tayo, makakatipid tayo para sa sariling bahay, ayos lang yan. At lagi akong natutunaw sa ganong salita. Naisip ko, kasama niya akong dumaan sa mahirap na panahon. Ang pamilya ni Ronnie ay may dalawang makapatid na lalaki. Ang panganay ay si Arnel Santos, kasal kay Marisol. Kung ako ay mahilig sa maraming gawain, si Marisol naman ay kabaliktaran. Maganda siya, maingat sa damit at matamis ang dila, parang nag-abot ng kakanin sa bawat salita. Tuwing dumarating siya sa bahayng biyenan, bihira siyang pumunta sa kusina. Kakaing naiwan ang plato sa mesa, inuming naiwan ang baso saan man. Pero isang ngiti niya natutunaw na si Lola Nilda. Isang beses na nasuot ni Lola Nilda ang bagong baronia gawang juicy, kulay ube. Bago pa man ako makasalita, nakarating na si Marisol sa kanya. Nay, ay nako, ang ganda-ganda ninyo. Sumpaan ko,
Mas may dating pa kayo kaysa mga direktor sa opisina namin. Tuwang-tuwa si Lola Nilda, pinagalitan pa ng pabiro si Marisol. Hay, ikaw talaga, palaging may sinasabi. Nakatayo ako sa kusina, may hawak na kalderong sabaw. Ngumiti lang ako. Nung una, hindi ko inaalala. Iba-iba tayong ugali, marunong siyang mangharana. Wala naman akong hilig dun. Pero sa matagal na panahon, nakita ako sa mundo, minsan mas natatandaan ang mataong masalita kaysa sa mataong gumagawa ng taimtim. Tuwing dumarating siya, ako pa rin ang namimili, nagluluto, nakayos ng mesa, nahuhukas ng pinggan. Siya lang umuupo sa tabi ni Lola Nilda, nagbabalatan ng prutas, nagkukuwento tungkol sa ari-arian ng mga kakilala, mga biyahe, mga bag na binibili at nakikinig si Lola Nilda nang parabang nabibiyani siya. Nang mabuntis si Marisol, mas naging malinaw ang pagpapaboran. Hindi ko inilalaban iyon karapat-dapat, talagang alagaan ang isang babaeng nagdadalaeng bata. Nagbili pa na ako ng lactation supplements, gatas at prutas para sa kanya. Pero ang nakakainis, lahat ng trabaho sa bahay ay nahulog sa aking balikat. Isang beses na may lagnat ako, mainit ang aking katawan, pero kailangan pa ring gumising para maglutong hapunan. Sinabi ni Lola Nilda, buntis si Marisol, ang amoyng mantika ay nakakasuka sa kanya, tulungan mo siya. Naktis ako. Nang may basan ko ang pagkain, nakahiga si Marisol sa sofa, may hawak na cellphone. Nang makita niya ako, isang linya lang ang sinabi niya, "Ay, kawawa ka naman, pagod ka siguro." Tapos lumingon siya kay Lola Nilda. "Nay, medyo maalat yung ulam, baka hindi ako makakain ng masyadong maalat, baka maumay." Agad na tumingin sa akin si Lola Nilda. "Susunod, huwag ka nang labis magsabok ng asin. Buntis si Marisol, maraming dapat iwasan." Naalala ko ng malinaw ang gabing iyon. Nakita ako ni Ronnie nang hihinayang siya. Nang nasa kwarto na kami, kinuha niya ang mainit na tuwalya para punasan ang aking noo, tapos sinabi niya, "Pasensya na, ako na bukas ang magluluto." Umiling lang ako. Hindi kita galit sa isang beses na pagkain. Nalulungkot lang ako dahil sa bahay na ito, ang aking pagsisikap ay parang hindi nakikita. Kinakain ng mga tao ang mainit na pagkain ngunit hindi nila naalala kung sino ang nagluto. Suot-suot ang malinis na damit ngunit walang nagtatanong kung sino ang naglaba. Sa paglipas ng panahon, hindi na ako madalas marinig na pinupuri ni Lola Nilda. Sa halip, mali niya na lang tulad ng, "Clara, linisin mo ulit ang kalan." O kaya, "Clara, sige na, bumili kang karagdagang groceries para kay Marisol." O Clara, bayaran mo na rin ang kuryente ngayong buwan. Unti-unti, naging gawi na ang lahat ng ito. At ako, dahil sa dalawang salitang nakikitira, nagtiis at nagbigay daan ng paulit-ulit hanggang sa nakalimutan ko na rin na ako ay isang babaeng may karapatang magpahinga. Sa tingin ko ngayon, ang aking pagkakamali ay hindi ang pagiging masipag o mapagbigay. Ang aking pagkakamali ay pinahintulutan ko ang iba na isipin na ang aking kabaitan ay obligasyon. Pagkatapos ipanganak ni Marisol si Baby Polo, parang pinalitan ng set ang buong bahay. Bago pa man nangyari iyon, may kaunting respeto pa sa isa't isa. Pero nang iuwi ni Marisol mula sa ospital ang maliliit na sanggol na nakapulang kumot, lahat ng bagay sa bahay ay umiikot na sa isang paksa ang apo. Nagmamalaki si Lola Nilda sa lahat na lugar. Sa wakas, may lalaking magpapatuloy na panggalan na pamilya. Parang ordinayong kasiyahan, iyon ng lola na nagkaroon ng apo, pero unti-unti. Napagtanto ko na ang dalawang salitang iyon ay parang utos sa loob ng bahay. Si Marisol, mula ng manganak, ay naging pinakamahalagang tao. Hindi ko tinatanggihan na mahirap ang pagsisilang mahina, ang katawan, hindi mapayapa ang isip, kailangan ng pag-aalaga. Pero sa kaso ni Marisol, ginagamit niya ang pagiging mahina ng may kakayahan. Una, sakit raw ang likod niya, hindi siya makaupo ng matagal. Kinabukasan, mababa raw ang gatas niya kaya hindi siya dapat mag-stress. Ilang araw pa,
hindi siya makatulog, mababa ang blood pressure, nahihilo, hindi makahawin ng kutsara. Tuwing may ibinubuntong hininga si Marisol, agad natitingin sa akin si Lola Nilda na parang ako ang may kasalanan. Nagtatrabaho pa rin ako ng regular, umaalis ng maaga, pagbabalik na po ay maririnig na agad ang bose ni Lola Nilda. Clara, magluto kang pan baboy para kay Marisol ngayon. O kaya naman, mula sa itaas ang boses ni Marisol, Clara, nagnanasa ako ng goto, sabi ng doktor, makakatulong sa gatas. Tingnan mo ang relo alas 7 ng gabi, wala pa akong nakain, pero lumabas pa rin ako para bumiling karne. Minsan nagluto akong sariwang sopas para sa kanya kaunting asin, kaunting mantika. Nang maibasan ko, isang kutsara lang ang kinuha, niya tapos nagkunot ang mukha. Matabang ito, Clara. Maawa ka sa sarili mo, kapag matabang ang pagkain ng buntis, mababa ang gatas. Hindi pa ako nakasagot ng sinabi na ni Lola Nilda, "Totu nga, pag nagluto ka, dapa ang lasa minsan, bukas, gumawa kang iba." Ngumiti lang ako ng peka at ibinaba ang mangkok sa kusina. Alam ko na kung sinalita ko, ang unang linya ni Lola Nilda ay, isang salita lang, galit ka na agad. Ang pangalawa ay, nagaanak si Marisol, hindi ka ba makakapagbigay ng kaunti? Kaya nanahimik ako, nanahimik ng paulit-ulit hanggang sa ang sarili kong buntong hininga ay aking niluluon pabalik. Tapos sinimulan ni Marisol ang mga patakaran sa bahay. Pagkalipas ng alas 9 gabi, walang manonood ng TV, nagigising daw si Baby Polo. Hindi maaring magpatakbong washing machine sa gabi, nakdudulot daw ngang sakit ng ulo ang ingay nito. Hindi maaring malakas na isara ang pintuan. Hindi maari ang maingay na tsinalas sa hagdan. Ang banyo sa itaas ay para muna kay Marisol at sa sanggol. Bawat isa sa nga alituntuning ito ay tila makatuwiran kapag isa-isahin, pero kapag pinagsama, ang buong bahay ay parang naging pribadong espasyo ni Marisol, at kami ni Ronnie ay mga bisitang kailangang ingatan ang bawat hakbang. Isang gabi pagbalik ko mula sa trabaho, lumapit ako sa duyan ni Baby Polo para tingnan siya. Agad na tinaklupan ni Marisol ang batang kumot, mukha niyang parabang may karamdaman akong dala. "Clara, naklabas ka ng buong araw, maraming mikrobyo. Huwag muna kang lalapit sa bata, baka masama si Polo." Natihilan ako. Binili ko ang diapers ng batang iyon, binili ko ang baby soap, ang tuwalya. Nagpuyat pa ako para lutuin ang sabaw para sa kanyang ina. At ngayon, sa tingin niya, isang taong punong dumi mula sa kalye ako. Nakaupo si Lola Nilda sa tabi, narinig niya lahat. Inasahan ko na sasabihin niya kahit isang salita para sa akin, kahit nakauwi ka lang, pahinga ka muna. Pero wala, sinabi lang niya, "O nga, hugasan mo ang kamay, magbihis ka muna, masalang ang bagong silang." Walang sinagot, tumitik lang ako sa malamig na tubig na dumadaloy sa aking makamay. Malamig ang tubig pero parang may nakulanggot sa aking lalamunan. Mula sa araw na iyon, naging malinaw na sa akin ang aking kinatatayuan sa bahay na iyon. Hindi na ako ang masipak na manugang na pinupuri ni Lola Nilda sa harap ng mga kapitbahay. Naging ang taong dapat magayos ng pagkain, bayaran ang mabils, gumawang trabaho pero hindi pinahintulutang mapagod, malungkot o magsalita. Alam ni Ronnie na nalulungkot ako. Ilang beses na niyang subukan na makipag-usap sa kanyang ina, pero tuwing makita niya si Lola Nilda na inaalagaan ang apo, humihinto siya. "Tiisin mo muna, ilang buwan lang ito. Pag lumipas na ang laingin period, adyos na." Hindi ko kailangan na makipaglaban si Ronnie sa kanyang ina. Kailangan ko lang na makita niya na ang kanyang asawa ay dahan-dahang naitutulak sa labas ng kanyang sariling buhay na ito. Isang umaga, maaga akong umuwi mula sa trabaho para kunin ang manalimutang dokumento. Nang malapit na ako sa pintuan ng kusina, natigilan ako. Narinig ko ang boses ni Marisol at ni Lola Nilda. "Nay, hayaan na lang si Clara ang magbayad. Nakikitira naman sila, angkop lang na may bayad sila, mas mahal pa ang renta sa labas." Agad na sumagot si Lola Nilda, pati na ang tono kalmado,
parang sinasabi ang isang bagay na matagal na niyang pinaniniwalaan. O nga, maswerte pa nga sila. Pinanatili natin silang narito ang ilang taon. Ang kuryente at tubig lang walang malaking halaga iyon. Natulog ako sa tabi ng pintuan ng kusina. Kaya ang magabayad na tahimik kong ginagawa ay hindi kagandahang loob obligasyon. Kaya ang paglilinaw sa umaga, pagluluto ng hapunan, pagbabayad ng bawat bill, pamimili ng diapers at baby wash para sa sanggol ni Marisol, lahat ng iyon ay kapalit lang ang isang salitang nakikitira. Lumabas na ako, bumaba sa bakuran, umupo sa loob ng sasakyan, at matagal bago ako huminga ng maayos. Nang gabing iyon, kinausap ko si Ronnie. Hindi ako umiyak. Hindi rin nagalit. Binuksan ko ang aking telepono, ipinakita sa kanya ang bawat transaksyon sa nakalipas na ilang buwan at sinabi ko, Ronnie, mula sa susunod na buwan, nais kong paghiwalayin ang aming gastusin. Ang bahay ni Nay, bayad natin ang bahagi namin. Pero ang madagdag na gastusin ni Marisol at ni Baby Polo, hayaan na silang asikasuhin iyon. Matagal na tiningnan ni Ronnie ang screen. Alam niya na hindi ako ang taong madalas mag-compute, kaya nang marinig niya ang sinabi ko, naintindihan niya kung gaano na ako katagal nagtitiis. Magbubukas sana siyang bibig nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Nakatayo roon si Lola Nilda, malamig ang mukha. Nagbabayad lang ng kaunting kuryente at tubig na kukompute ka na. Naktatak pa rin ang aking tinik, Nay, hindi po ako nagkukompute. Gusto ko lang maging malinaw. Ang magastusin na pangkaraniwang lahat ay babayaran pa rin namin. Pero ang kuryente nga aircon na bukas maghapon sa kwarto ni Marisol, ang magastusin niya at ni Baby Polo sa tingin ko, dapat na pati si Kuya Arnel ay tumulong. Bago pa man sumagot si Lola Nilda, lumitaw na si Marisol mula sa likod, hawak ang sanggol, mahinahon ang tono ngunit matulis, nakakatawa ang sinasabi mo. Kakaanak ko lang, hindi pa ako nakakaabot sa trabaho. Kung makakatulong ka, tulungan mo. Ang mga may puso hindi nagbibilang. Parang sampal sa mukha ang salitang iyon. Naalala ko, 3 buwan na rin ngang mapek ng baby wipes na binili ko. Ang baby detergent binili ko rin iyon. Minsan pa, nag-message siya sa akin habang nagtatrabaho ako. Clara, kung malapit ka, baka mabili mo ng ilang pack ng diapers. Hindi ko siya tinanggihan kahit kailan. Ngayon, dahil lang nagpunta ako sa tamang paraan, ginawa niya akong maramot. Nilagyan ni Ronnie ang kanyang telepono sa mesa, malalim ang boses. Marisol, walang obligasyon si Clara na alagaan ang lahat ng pamilya. Agad na lumingon si Lola Nilda sa kanya, galit. Ronnie, ano ang sinasabi mo? Ilang taon nang nakatira kayo sa bahay ko, ngayon babawiin mo para sa asawa mo. Tumahimik si Ronnie ng ilang segundo. Nakita ko ang kanyang kamay na kumikipot puting-puti na ang kasukasuan, pero hindi pa rin siya nagsalita. Ang katahimikang iyon ay tumusok sa aking puso, pero sa pagkakataong iyon, hindi ko gustong pilitin siyang pumiling ang panik sa harap ng kanyang ina. Tumayo lang ako at sinabi ng mahinahon, naintindihan ko na, mula ngayon, alam ko na ang dapat kong gawin. Nang mapagisang ang lahat, umupo ako sa aking desk. Binuksan ko ang bawat resibo ng kuryente, tubig, internet, ang bawat transaksyon sa bangko, bayad and insurance, pagkukumpuni and water pump, pagpapalit and mga wire, mga pamimiling gamit para kay Baby Polo. Gumawa ako ng sariling file may petsa, halaga at nilalaman. Hindi para makipagtalo sa bawat sentimo sa pamilyang biyanan ko. Nagkaroon lang akong malakas na pakiramdam na isang araw kung wala akong patunay lahat ng aking nagawa ay mabubura na parang hindi nangyari. Sa labas ng koridor, patuloy na humuhuni ang aircon sa itaas buong gabi. Ang buong bahay ay naliligo sa maputlang liwanag, tila matahimik ngunit sa loob nito ay may bulok na ng dahan-dahan. At tulad ng aking naramdaman, pagkatapos ng 1 linggo, hinila nga ni Lola Nilda ang aming maleta papunta sa pintuan at ipinaalis kami sa bahay para bigyan ng kapayapaan ang apo. Nang gabing iyon, tahimik na hinila ni Ronnie at ako ang aming maleta papunta sa bahay ng aking mamagulang sa Marikina. Nang buksan ng aking ina ang pintuan,
Napatigil siya. Tiningnan niya ang maleta, ang maputing mukha ko, tapos si Ronnie. Hindi niya kami sinigurado. Hindi rin niya kami binabaan ng reklamo. Tahimik lang niyang kinuha ang bag mula sa aking kamay. At mahinahon na sinabi, "Pumasok na kayo, mainit pa ang pagkain." Sa isang pangungusap lang, basa na ang aking lalamunan. Gaano katagal na ang nakalipas nang may nagsalita sa akin ng ganong lambing. Sa bahayng biyenan ko, ako lagi ang nagtatanong kung kumain na ba sila, kung ano ang gusto nilang kainin. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, nakaupo ako sa mesa nang hindi kailangang tumakbo papunta at paalis sa kusina. Kinuha ng aking ina ang isang piraso na pritong isda para sa akin. Nagbuhos ang aking ama ng tubig para kay Ronnie. Ang buong maliit na bahay ay mahinahon, maririnig mo ang mga kutsara at pinggan na dahan-dahang nagtatapat. Mabagal kumain si Ronnie. Alam ko na nahihiya siya sa aking mga magulang. Isang lalaki ang nahatid ng kanyang asawa sa bahay ng kanyang biyenan dahil pinaalis ng sariling ina niya kahit hindi naman ganap na kasalanan niya, hindi magiging magaan ang kanyang loob. Tumingin sa kanya ang aking ama ng matagal. Tapos sinabi, "Anak, dito ay maari kang maging comfortable. Ang bahay na ito ay hindi maluwag, pero walang tatayo sa labas ng pintuan." Nakinig si Ronnie sa mga salitang iyon at yumuko ng matagal. Namula ang kanyang mamata ngunit itinago niya iyon sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Kinabukasan ng umaga, gumising pa rin ako ang alas 5 ugali ko na, pero nang maupo ako, naalala ko na hindi ko na kailangang maglutong lugaw para kay Marisol, hindi ko na kailangang mag-alaga ng bigas, hindi ko na kailangang tingnan ang ref kung kulang ang magulay. Umupo ako ng ilang sandali, nakinig sa boses ng aking ina sa labas na nagdidilig ng halaman. Parang magaan ang puso ko, pero may kasamang kahungkagan. Ngayon ko lang narealise ang magpahinga ng kaunti, ang makakain ng almusal ng walang pagmamadali para alagaan ang buong bahay. Ito pala ay napakalaking luho para sa akin. 3 araw na lumipas ng mayos sa bahay ng biyanan ko. Tinawagan pa ni Lola Nilda si Ronnie, may bahid ng pagmamalaki at pagbabanta sa boses niya. Maluwag na ang bahay, nakatulog ng mahimbing si Apo. Tama nga ang sinabi ko, kailangan ng batang kapayapaan. Pinalaki ni Ronnie ang speaker. Maririnig ko ang bawat salita. Tumingin siya sa akin na parang humihingi ng paumanhin. Umiling na lang ako. Hindi ko kailangan na makipagtalo sa sandaling iyon. May mga katanungang sinasagot ng panahon. Sa ika-4 na araw, nagsimulang dumating ang mga sagot. Sa tanghali, nag-livestream si Marisol ng mga beauty products sa sala. Nalaman ko ito nang ipadala ng isang kaibigan ko ang screenshot. Nakita niya si Marisol na nakayakap sa sanggol at nagtatawanan. Nagsasabi, "Mga sis, kahit bagong panganak kayo, alagaan pa rin ang sarili." Sa likod niya, kumukulo na ang palayok ng isda sa kalan ngunit hindi siya mapansin. Nang lumabas na ang usok at amoy ng sunok, malakas na sumigaw si Marisol. Ibinaba niya ang sanggol at tumakbo sa kusina. Ang palayok ay itim-itim na, ang amoy ay kumapit sa buong bahay. Nang hapon na, tumawag si Lola Nilda kay Ronnie. Hindi na kasing tiwala ang boses niya dati. "Ronnie, ang exhaust fan sa kusina ay tila sira. Bumalik ka at tingnan mo." Bago pa may sagot ni Ronnie, narinig ko ang boses ni Marisol sa kabilang dako. "Nay, sabihin mo sa kanya na bumili na lang ng bagong exhaust fan, luma na ang dati." Ngumiti lang ako ng bahagya. Ang exhaust fan na iyon ay nilinis ko noong nakaraang buwan. Tinanggal ang filter niya, nilabhan, basta linisin ay tumatakbo ng maayos. Pero para sa mga hindi sanay gumawang ganitong bagay, kahit anong may dungis ay sira na agad para sa kanila. Sa ika-5 araw, naalala ng biyenan ko na may nilundag na pagpapalita sa kalan at nakalimutang patayin ang apoy dahil abala sa pakikinig ng balita sa telepono. Umabot ang tubig, nasunog ang kumot ng bata, lalo pang masamang amoy kaysa dati. Umiyak ng malakas si Marisol dahil nasama ang damit ng kanyang anak. Umuwi si Arnel mula sa trabaho at walang mainit na pagkain, at pagpasok niya sa bahay ay nagalit na agad. Buong araw na sa bahay, ka at hindi
ka makapagluto ng isang beses. Agad na tumaas si Marisol. Bagong panganak ako, hindi ako katulad ng kasambahay. Kung gusto mo, ikaw ang magluto. Huwag kang palaging bumalik at naghahanap ng pagkain. Ang ingay ng pagtatalo ay nagpagising kay Baby Polo. Sumigaw ang bata. Nagmadali si Lola Nilda para alagaan ang apo. Sinabihan ng hinto ang dalawa, pero hindi na niya makikita ang dating pagiging mapagbigay sa biyenan niya. Tiningnan niya ang mapinggan sa lababo, ang basang sahig, ang sulok na puno ngang hindi pa natutuping damit at pagod ang mukha niya. Marahil ng sandaling iyon, napagtanto niya na ang kapayapaang hinangad niya sa pamamagitan ng pagpapaalis sa amin ay isang pekeng kapayapaan. Walang gumagawang trabaho, ang bahay ay nagingay at nagugulo ng walang dahilan. Sa kabilang dako, sa bahay ng aking mga magulang sa Marikina, ang aking buhay ay nagiging tahimik ng hindi ko inaasahan. Pagbalik mula sa trabaho, hindi na ako kailangang agad pumasok sa kusina. Madalas may mainit na sabaw na inihanda ang aking ina. Nakaupo ang aking ama sa labas na nagbabasan pahayagan at kapag nakita kaming dumating, magiging sabi niya, hugasan kayo ng kamay, kumain na. Pagkatapos ngang hapunan, hindi ako pinayagan ngang aking ina na mag-ayos agad. Sinabi niya, umupo ka muna. Napagod ka na buong araw, hindi matatakbo ang napinggan. Ang simpleng salitang iyon ay nagpapaambon ngang aking mamata. Nang gabing iyon pagkatapos ngang hapunan, nakaupo kami ng aking ina sa labas, uminom ng salabat. Nakaupo si Ronnie sa tabi, matagal na tiningnan ang aking kamay. Marahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, napansin niya ang maliliit na piling sa paligid ng aking mga daliri. Dati, lagi na lang basang-basa ang aking makamay sa sabon at tubig ng paglalaba at paglilinis. Ngayon, mula nang dumating kami rito, medyo lumamig na ang mapiling iyon. Kinuha niya ang aking kamay, baba ang boses. Matagal kang naktis sa aming bahay, hindi ba? Hindi ako agad sumasagot. May mga kalungkutan na kapag sinabi sa salita, magiging reklamo. Hindi ko gustong gawing isang pagdadaing ang tahimik na gabi na iyon. Kumuha lang ako ng aking lumang telepono mula sa bag, binuksan ang isang folder ng larawan na matagal ko nang itinabi. Hindi ito para makipagtalo o para magparusahan. Mga larawan lang iyon na nakunan ko nang hindi sinasadya mula sa CCTV ng kusina tuwing tinitignan ko ang bahay o sa mga pagkakataon na kailangang i-document ang mga sira sa tahanan. Ibinigay ko ang telepono kay Ronnie. Sa screen 11:00 gabi. Nakasuot ako ngang manibalang na jacket, namumula ang mukha ko sa laknat, nakatayo sa kalan, hinihimas ang sabaw. Sa sofa sa sala, nakahiga si Marisol, kumakain ng prutas, nanonood ng palabas, nagtatawanan. Sa isa pang bahagi, lumipas si Lola Nilda sa kalan. Nakita niya akong inubo ng paulit-ulit, pero sinabi niya kay Marisol, hayaan mo siya, kaya naman ni Clara. Ikaw, hindi ka na bumabang ang kusina. Habang tinitingnan ni Ronnie ang malarawan, huminto siya. Kumikipot ang kanyang kamay sa telepono. Puti na ang mga kasukasuan. Pinaulit-ulit niya ang isang bahagi. Parang hindi siya makapaniwala na iyon ang nangyari sa loob ng kanilang sariling tahanan. Tumingin ako sa kanya, kalmado ang aking loob kahit papaano. Hindi ko na gustong itanong kung bakit hindi niya iyon nakita nun. Kasi minsan, hindi nakikita ang tao ang isang bagay hindi dahil kulang ang kanilang paningin kundi dahil naging sanay silang isipin na ang sakripisyo ang isang tao ay normal lang. Ilang sandali pang lumipas, ibinaba ni Ronnie ang telepono. Tumingin siya sa akin, namumula ang kanyang nga mata, nangingalumata ang boses, patawarin mo ako. Akala ko'y kaya mong tiisin, akala ko'y basta tahimik ang bahay, ayos na. Hindi ko naisip na ang katahimikang iyon ay kapalit ng lahat ng iyong tiniis. Lumingon ako, sinubukan kong pigilan ang luha. Matagal ko nang hinihintay ang salitang iyon mula sa kanya, hindi para lumaban sa kanyang ina, kundi para lang malaman niya na ang isang asawa ay hindi maaring maging permanenteng unan ng lahat ng kamalian ng kanyang pamilya. Naksalita si Ronnie ng mabagal ngunit tiyak, mula ngayon,
Akin na ang haharapin. Baka magalit pa si nanay. Ayos lang. Hindi ko na hahayaang tratuhin kanila ng ganyan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakita ko na ang aking asawa ay nagbago, hindi na siya ang lalaking nagsabi sa akin na tiisin mo lang. Naroon pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Pero alam na niya ngayon kung nasaan ang hangganan at alam na niyang ang katahimikan na pinili niya noon ay bayat ang asawa niya. 3 araw matapos na makita ni Ronnie ang mga larawang iyon, biglang pumunta si Lola Nilda sa bahay namin sa Marikina. Hapon ngang Sabado, bumabakas ang init. Sa bakuran ng aming tahanan ay may patayo na patola na namumukatkad. Nagtutulungan kami ng aking ina sa pahuhusay ng gulay nang marinig ko ang ingay ng motorsiklo sa labas. Narinig ko ang boses ni Lola Nilda mataas at mabilis. Lumabas kami. Nakatayo siya sa bakuran, may hawak na bag, mukhang pagod, masyadong kapansine-pansin kumpara sa hitsura niya ng araw na umalis kami. Tumingin siya sa maleta sa aking maputlang mukha, tapos kay Ronnie. Mahinahon niyang sinagot ang aking ama, "Maupo po kayo." Inihain ng aking ina ang mainit na kalamansi na inumin. Umupo si Lola Nilda at nagsimulang magsalita, parang siya ang inabandona, parang kami ang walang pananagutan. "Mula nang umalis kayong dalawa, kaguluhan na ang lahat sa bahay. Ako ay matanda na, pinagot ng mga bagay na ito. Walang nagpapansin sa akin." Tahimik kaming lahat. Hindi ako nagpahayag ng unang salita. Pagkatapos ng maraming sandali, si Ronnie ang nagsalita. Ibinaba niya ang basong ng kalamansi sa mesa, hindi malakas, pero sapat para mapigilan ang lahat. "Nay, ibig sabihin ninyo, gusto ninyong bayaran namin ang kuryente kahit hindi na kami nakatira roon?" Saglit na natigilan si Lola Nilda, ngunit mabilis siyang bumalik sa dating tiwala niya. "Masyadong malamig ang sinasabi mo. Ilang taon kang nakatira sa bahay ko nang walang bayad sa upa, ang bayad ng counting bill ay malaki ba iyon? Pinalaki ko kayong dalawa, hindi ko kayo kailanman hiningyan kahit 5 sentimo. Kung dati nang sinabi iyon, magtitiklop sana si Ronnie. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang alaalahin niya ang pagiging mapagmahal ng kanyang ina at ang kanyang pagpapalaki sa kanya. Pero ngayon, hindi na siya yumuyuko. Kumuha si Ronnie ng kanyang telepono, binuksan ang file ng gastusin na aking ginawa noon at ibinaba ito sa mesa. 3 taong lumipas, may buwan bang hindi kami nagbayad, Nay? Kuryente, tubig, internet, gas, groceries, kahit ang pagkukumpuni ng water pump, pagpapalit ng mga wire, ang pagkumpuning ref at washing machine, lahat ito ay ipinadala ko o binayaran ng asawa ko. Sinabi mong nakatira kami ng libre. Nasaan ang libre, Nay? Tumingin si Lola Nilda sa screen. Ang manumero ay malinaw, bawat buwan, bawat item, bawat petsa ng transaksyon. Natigilan ang aking ina sa kabilang upuan. Marahil kahit ang aking mamagulang ay hindi nila pinansin kung gaano karami ang aking dinala. Kayumangging namumuno ang aking ama habang mas mahigpit niyang hawak ang baso ng kalamansi. Namula ang mukha ni Lola Nilda. Lumingon siya kay Ronnie, hindi sa akin, ngunit ang boses niya ay may galit. "Ngayon, nakikinig ka sa asawa mo para habulin ng numero ang sariling nanay. Pinalaki kita, pag-asawa mo ay laban na kayo sa akin." Huminga si Ronnie ng malalim. Nakita ko ang kanyang balikat na bahagyang nanginig, hindi sa takot, kundi sa pagsisikap na pigilan ang damdamin. Hindi ako sumusunod sa asawa ko. Ngayon ko lang nalaman na ang asawa ko ay tinrato parang kasambahay. Gusto mong taong magluto, maglinis, magbayad ng bills, mag-asikasong lahat. Ngunit nang kailanganin ninyong maging tahimik para sa apo, inalis ninyo ang aming mamaleta sa labas ng pintuan. Tama po ba iyon, Nay? Tahimik ang buong sala, yumuko ako, pinigilan ang tigas ng lalamunan. Iyon ang salitang natagal ko nang hihintayin, hindi para mapahiya si Lola Nilda, kundi para malaman ko na ang aking pagmamahal at pagsisikap ay may nakakita. Tumingin ang aking ina kay Ronnie, humina ang kanyang tingin. Lumingon si Lola Nilda sa akin, namumula ang mukha niya, kinakabog ang kanyang bag. "Clara, pasensya na ako. Pasensya na dahil ginawa kong pangkaraniwan ang iyong pagsisikap.
Pasensya na dahil inakala ko na dahil nakikitira kayo sa bahay ko, dapat kayong gumawa, magbayad, magbigay. Hindi ko inakala na ganito ang magiging resulta. Matagal ko siyang tiningnan. Sa harapan ko ay wala na ang babaeng nung dati ay nakaupo sa sofa at nag-utos ng pag-alis namin. Iyon ngayon ay isang matandang ina na nabigo sa kanyang sariling pakiling, nawalan ng mukha, nawalan ng pera, nawalan ng pusong kanyang sariling mga anak. Pero ang pagawanawa ko ay hindi katumbas ng pagkalimot. Dahan-dahan kong tinanong, kung hindi sumabok ang bahay, kung hindi dumating ang mga bil, kung hindi nagpunta ang mga nagpapawautang, magiging karapat-dapat ba akong igalang? Ang tanong ay pinahinto si Lola Nilda, nanginginig ang kanyang labi ngunit hindi makasagot. Hindi ko ito tinanong para mapahiya siya. Nais ko lang harapin niya ang katotohanan. Maraming tao ang nagpapahalaga sa isang tao kapag nawala na ang serbisyo nila. Kapag naroroon pa siya, tahimik na nagtitiis at gumagawang lahat, ituring na lang iyon ng iba bilang obligasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Lola Nilda ng nanginginig. Hindi ko na alam kung ano ang dapat ko pang gawin. Malala na ang bahay, matanda na ako, hindi ko kaya ng mag-isa. Ronnie, Clara, bumalik na kayo. Ipinangangako ko, magbabago ako. Hindi pa ako nakasagot nang hawakan ni Ronnie ang aking kamay. Hindi siya masyadong mahigpit, pero sapat para malaman ko na hindi niya ako pababayaang sumagot ng mag-isa. Tumingin siya sa kanyang ina, mahinahon ang boses. Hindi na kami babalik doon na magsasama. Napatigil si Lola Nilda. Bakit hindi? Ako ay anak mo pa rin. Aalalagaan ko pa rin kayo kapag kailangan ninyo, pero hindi ko ibabalik ang asawa ko sa isang lugar kung saan siya ay tinrato parang kasambahay. Iyan ang unang kondisyon. Nagsimulang pumatak ang luha sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Ronnie. Pangalawang kondisyon, lahat ng utang ni Kuya Arnel, hindi kami magbabayad. Siya ang nangutang, siya ang may responsibilidad. Maari naming tulungan kayo sa mga papeles. Makakatulong kami na huwag kayong malinlang, pangunit hindi namin gagamitin ang aming pera para bayaran ang mapagkakamali niya. Huminto si Lola Nilda. Nagbubukas pa sana ang kanyang bibig ngunit nagpatuloy si Ronnie. Ikatlong kondisyon, mula ngayon, hindi mo na maaring gamitin ang pangalan ng pagiging mabuting manugang para piliting dalhin ni Clara ang lahat ng trabaho sa bahay, ang lahat ng gastusin, ang lahat ng hiyang kahit sino. Kung gusto mong bisitahin pa namin kayo, kailangan mong igalang ang aking asawa. Lumugmok si Lola Nilda sa upuan. Kaya, ano ang dapat kong gawin? Tumingin sa kanya si Ronnie, masakit ang paningin ngunit determinado. Matuto kayong maging patas at si Clara, hahanapin ko siyang isang lugar na patibayan namin. Maliit man, makitit man, ngunit doon hindi siya kailangang humingin pahintulot para magpahinga. Lumingon ako sa aking asawa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakita ko ang lalaking tunay na lumago. Hindi dahil sumigaw siya sa kanyang ina kundi dahil alam na niya kung paano protektahan ang kanilang maliit na pamilya nang hindi ito isinasalin sa pagkawala ng pamilya. Mahinahon na sinabi ni Lola Nilda, naintindihan ko na. Hindi ko alam kung talagang naintindihan niya o dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Ngunit para sa akin, hindi na iyon importante tulad ng dati. Dahil nang sabihin ni Ronnie na hahanapon niya akong ang tirahan, na alaman ko na hindi na ako ang taong itinatapon sa labas ng pinto. Ako ang babaeng hinawakan ng asawa, inilabas ng may dignidad mula sa isang lugar na hindi nakarapat-dapat tawaging tahanan. Isang linggo pagkatapos, nakahanap kami ng maliit na apartment malapit sa aming malugar ng trabaho sa Cubao. Ang apartment ay mahigpit sa 38 metro kuwadrado, ang sala ay karuktong ng kusina, ang balkon ay kaya lang ng 2 paso ng halaman at isang plastik na upuan. Hindi maraming gamit, bagong biniling kutson, lumang hapagkainan na ibinigay ng aking ama, ilang pinggan at kutsara, at isang maliit na electric stove. Pero nang buksan ko ang pinto at pumasok, parang ang puso ko ay humaba. Sa unang gabi sa bagong tahanan, matagal akong tumayo sa balkon.
Mahinahon ang hangin, walang boses ni Lola Nilda na sumisigaw mula sa kusina, walang buntong hininga ni Marisol, walang nagpapaalala sa akin na lumakat ng marahan dahil baka magising ang apo. Lumapit si Ronnie sa aking likod, nilagyan ang kanyang kamay sa aking balikat. Simple pa ang aming tahanan, pero mula ngayon walang makapagpapaalis sa iyo. Nang marinig ko iyon, namuhaan ang aking mata. Napakaraming taon na ang nakalipas nang nag-isip ako na ang tahanan ay ang lugar kung saan ka nagtatrabaho, nagluluto, nagbabayad ng bill, nag-aalaga, ngunit kung hindi ka ginagalang doon, kahit gaano kapamilyar sa iyo ang lugar, maari pa rin itong maging hindi mo tahanan. Ang maliit na apartment na ito, kahit wala itong ganda, ang bawat sulok ay nakpaparamdam na may karapatang huminga ako. Kinabukasan, nagising ako ng alas 5, ugali ko pa rin. Umupo ako, gustong bumaba sa kusina para magluto. Tapos naalala kong sa bahay na ito, walang naghihintay sa akin para pagsilbihan. Gumising din si Ronnie, kinuskos ang mata, tapos ngumiti. Humiga ka pa. Ako na ang maglutong, Mickey. Nakita ko siyang nahahanda ng mahirap, pagbasag ng itlog, pagputol ng sibuyas, paglasap ng hindi bihasa. Ang Mickey ay hindi kasing lasang sa akin, pero mainit ito sa isang paraan na naiba. Nang pagkatapos ng hapunan at tumayo na ako para mag-ayos, hinawakan niya ang aking kamay. Mula ngayon, ang bahay natin ay pag-ari ng dalawa natin. Walang isang tao ang gumagawa ng lahat ng pangkaraniwan. Ang salitang iyon ay maliit lang, ngunit para sa akin ito ay isang pangako. Hindi pangako ng kayamanan o kasagsagan, isang pangako na sama-sama naming dadalhin ang pinakamaliit na bagay sa isang tahanan. Sa bahayng biyenan ko, dahan-dahan ding nagbago ang lahat. Napilitang ayusin ni Lola Nilda ang kanyang pamumuhay. Hindi na niya pinakinggan ng todo si Marisol tulad ng dati. Ang makatrabaho sa bahay ang humakamit ang makaayos, ang nakpapalit na kastusin ang makbabayad. Noong una, nagrereklamo si Marisol bagong panganak daw at mahina pa, ngunit sinabi lang ni Lola Nilda, mahal ko ang aking apo, pero hindi ko kaya ang mag-isa pang dalhin ang lahat. Sa unang pagkakataon, hindi na makakalambot ni Marisol ang lahat gamit ang ilang matamis na salita. Si Arnel naman ay kailangang personal na harapin ang kanyang utang. Tinulungan siya ni Ronnie na suri ng mapapeles. Tinuro kung paano makipag-usap sa mga nagpapautang para sa installment pero walang ibinigay na pera. Isang beses na tumawag si Arnel para magreklamo na parang malayo na ang pagmamahal ng kapatid. Sinagot lang siya ni Ronnie, tutulungan kita na makita ang paraan. Ikaw ang magdesisyon kung lalakat ka o hindi. Nang marinig ko iyon, humimlay ang aking loob. Isang hapon, tumawag si Lola Nilda sa akin. Tumingin ako sa pangalan niya sa screen, medyo nanginig pa rin ang aking tiyan, ngunit nang sagutin ko, hindi siya humingi ng anumang tulong, hindi nagtanong kung kailan ako babalik para magluto. Sinabi lang niya ng dahan-dahan, "Clara, kumusta ka na?" Nanahimik ako ng ilang sandali, saka sumagot, "Ayos po ako, Nay. Mag-ingat po kayo." Maikli lang ang tawag, ngunit sapat para malaman ko na may manggapagitan na hindi para putulin ang ugnayan para lang matutunan ng bawat isa kung nasaan ang tamang hangganan. Wala na akong galit kay Lola Nilda. Sa anumang paraan, siya ang ina ng lalaking ngayon ay alam ng hawakan ang aking kamay at harapin ang kanyang pamilya ng may katapatan. Pero ang kawalan galit ay hindi katumbas ngang pagbabalik sa pagiging libreng manggagawa. Magalang pa rin ako sa kanya. Nagtatanong pa rin tuwing may oras, ngunit hindi na ako nagmamadaling tumakbo sa tuwing may suliranin sila. Ang mga hangganan, kapag itinayo na, kung sisirain mo rin ang mga ito, ituturing ulit ng iba na ang iyong pasensya ay katayuan. Isang gabi, narinig ko si Ronnie na nagsalita sa kanyang ina sa telepono na sa kusina ako. Anak pa rin ako ng nanay, pero si Clara ang aking asawa. Hindi ko maring maging mabuting anak sa pamamagitan ng pagpapahintulot na trampling sa aking asawa. Natulog ako ng matagal sa tabingang pintuan ng kusina. Ang salitang iyon ay parang pagsisinop ngang lahat ng nakaraang panahon kung saan minalas ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pag-aakalang ang karagdagang pagtitiis ay magdudulot ng kapayapaan sa tahanan.
Ang tahanan ay magiging tahimik lang kung walang sinuman ang kailangang magtiis para mapasaya ang iba. Ngayon, bawat umaga ay nagtatrabaho pa rin ako. Bawat gabi, umuwi at nagluluto. Ngunit naiba sa maliit na kusina na ito, may boses ni Ronnie na nagtatanong, "Ikaw ba ang maglabang gulay o ako?" May boses na nagtatawanan kami dahil medyo maalat ang sabaw. May mga gabing pagod kami kaya nakpa-delivering pagkain, kumain sa harap ngang lumang mesa hindi kasing imposante ngang 2 palapag na bahay ni Lola Nilda, ngunit hindi ko nararamdaman ang pagkukulang. Napagtanto ko na ang bahay ni Lola Nilda ay hindi talaga kailanman naging aking tahanan. Sinubukan kong ituring iyon na bahay ko, pinahandaan ko iyon ng buokong pagmamalasakit, bawat pagkain, bawat bill, bawat sulok ng kusina. Pero ang pagmamalasakit na hindi kinikilala ay maubos din sa bandang huli. Dahil sa pagpapaalis sa akin, nakita ko ng malinaw kung sino lang ang kailangan sa akin bilang taga-silbi at sino ang tunay na nakatayo sa tabi ko nang hindi ko na gustong magtiis. Ang babaeng hinalik ang maleta at umalis sa bahay na iyon ay hindi lugi. Iyon ay isang babae na nasaktan, nagtiis, nainip sa kanyang sariling buhay, ngunit sa bandang huli ay nahawakan ng asawa at inilabas sa isang lugar na tunay ngang karapat-dapat tawaging tahanan. At para sa akin, iyon ay sapat na para magsimula ulit.